Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan sa Metro Manila at sa iba't ibang mga bahagi ng ating bansa. Ako po naman si Ricky Rivera at siyempre yung ating mga kababayang OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo sa Estados Unidos, sa Europa at sa Asia. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa Totoo Lang. Ang ating show dito po sa currentph.tv. Okay, hindi ko na po magpapaligoy-ligo pa ang topic po natin ngayon. Ito pong June 10, no? Ay manunumpala po bilang mga hukom itong mga miyembro ng Senado ng 19th Congress. Para saan? Para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. No? Kung matatandaan niyo po, ay 4 months ago, nagsubmit po ng impeachment complaint ito pong mga miyembro ng mababang kapulungan para sa Senado, para sa gayon ay madigin o dinggin po itong mga complaints na ito laban dito sa ating Vice Presidente. At ano po ba yung mga complaints na yan? 3 daw ho. Unang-una, yung kanyang di umano, no, yung pagwaldas niya ng pera ng taong bayan doon sa kanyang confidential funds. No? That's number 1. Ikalawa, yung kanyang pagbabanta daw na kanyang nag-hire na po ba daw siya ng assassin para patayin itong ating Presidente Bonget o Ferdinand Bongbong Marcos, pati yung asawa niya, si Lisa Araneta Marcos at yung kanilang pinsan, Speaker Martin Romualdez. No? At ano pa ba yung isa? No? Medyo nakalimutan ko. Ito po ang mensahe po natin ngayon sa ating Senado. No? At dahil po constricted kayo ng time, kasi mukhang maghahain yata ng resolusyon itong natalong senador si Francis Tolentino na hanggang June 30 laang itong trial na ito. Sa totoo lamang po, kailangan mag-ingat ng Senado. Bakit? Sapagkat hindi lamang po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang nakatuon dito po sa magaganap na trial na ito, kundi ang buong sambayanan. No, buong sambayanan yan. Baka ito ang maging mitya, no, ng mas malalimang pagbabago sa ating lipunan. Bakit ko po masasabi yan? Sapagkat sinabi na ho nga ng isang malaking institusyon last year, no, na ito po ay maaring maging daan para sa tuluyang pagkawatak-watak ng bansang Pilipinas. No? Kaya kailangan maipakita ng Senado yung kanilang patas na paglilitis laban dito sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Dalawa lang ho yung pwede mangyari. Number 1, ay magbitiw sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente itong si Sara Duterte bago matapos ang impeachment trial sa Hunyo 30, no, bago yung susunod na Kongreso. Or hayaan niya yung proseso at by June 30 malaman natin kung siya po ay tuluyang mawawala sa pwesto o hindi. So dalawa lang ho yan. No? So, syempre, nakatuon dyan ang pansin ng mga elemento o grupo ng Maka-Duterte at hindi Maka-Duterte. No? Ang atin lamang po ay simple laang. No? Ito pong trial na ito ay tungkol sa accountability. Accountability. Gusto po ng taong bayan, sang-ayon sa Okta Research, no? At sa iba't ibang mga surveys po, no, nung sentimiento ng taong bayan hinggil sa impeachment trial, 78% po ng mga Pilipino ang gusto na papanagutin o mag-answer man lang
yung ating Vice Presidente hinggil po dito sa mga ibinabatong mga akusasyon laban sa kanya. Ang gusto ho ng nakita na rin po natin ito nung nakarang eleksyon. Ang gusto ng taong bayan ay resibo. Resibo. At gusto nilang papanagutin itong ating mga opisyalis ng gobyerno na may mga ganyang akusasyon na lumalabag sa ating konstitusyon, lumalabag sa ating batas, na sila ay mag-answer o sagutin itong mga issue na ito. At kung ako rin naman ho sa kampo ng Vice Presidente, this is a welcome development, no? Ah, pwede niyang gamitin itong Senate trial na ito para mapatunayan na wala siyang kinalaman o malinis yung kanyang kamay doon sa pag-handle ng mga public funds. Kasi sa tatlo pong akusasyon, no, na ibinato dito kay Vice Presidente, ang talagang naging umukilkil, no, o umukit, no, doon sa ating kaisipan at sa ating mga damdamin ay ito pong sinasabi nga, no, na mishandling nitong intelligence funds na umaabot ng mahigit 625 million pesos. Kinakailangan nun niyang i-explain talaga saan napunta itong perang ito at hindi po siguro katanggap-tanggap na sasabihin nila na syempre intelligence funds yan, syempre yung mga pangalan nandyan bogus. Tanggap po ng taong bayan yan. Ang pinakatanong ko dyan, ulitin ko ulit, ang pinakatanong ko dyan sa issue na yan ay kung talagang mayroong tao na kahit na ibinali nila yung pangalan, ay tumanggap talaga ng pera mula sa opisina ng Vice Presidente at nung siya pa ay DepEd Secretary. Yun. No? Hindi natin kinikesyon kung ang dinagay nilang pangalan doon ay Marian Rivera or Sir Jokno or Mary Grace Piatos o kung ano. Ang kinikesyon ng taong bayan, mayroon ba talagang tao na nagamit nitong opisina ng Vice Presidente para halawan ng impormasyon, no, na siyang ginamit din ng pamahalaan para it's either maging basehan ng pagdedesisyon sa isang polisiya or nakasagot dun sa ilang tanong tungkol sa mga problema ng DepEd o kaya ng Office of the Vice President. So antabayanan natin yan dahil sinasabi ko sa inyo kapag ito ay na-mishandle, maaaring ito isang mitya. Mitya po ito na it's either magkaroon ng regime change sa Pilipinas o magkaroon ng hindi kaaya-ayang resulta. No? So, kinakailangan ang Senado sa pamumuno nitong Senate President natin ngayon na si Sis Escudero ay maging patas at tama yung kanyang handling dito. No? At kung ako naman sa ating Senate President, huwag kang paarte-arte. No? Puro ka-acting. So, iwasan mo yan sapagkat nakasalalay po dito ang kapakanan, kalusugan, at kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Kinakailangan itong mga Senate judges natin ay maging patas. At doon naman doon sa mga lawyer, abogado ng ating Vice Presidente, wag naman kayo lumika ng dilatory tactics. No? Sagutin nyo na lang yung issue na yan ng tama, ng may ebidensya. Para sa gayon, pagkatapos nito, kung talagang walang sala ang ating Vice Presidente, clean slate tayo patungo dun sa bagong Kongreso o 20th Congress. No? Mas maganda yon para at least pag tumakbo ang ating Vice Presidente, pang presidente ng 2028, wala na masasabi sa kanya yung kanyang mga kalaban sa politika o yung mga karaniwang mamamayan sapagkat nalinis na yung kanyang pangalan nitong darating, no, na impeachment trial. Sa totoo lang. Maraming salamat po.